Itutuloy ko po yung ating pong binasa. Verse 35, while he yet spake, there came from the ruler of the synagogue house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? And as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. So dito po, nakikita po natin, mga kapatid, dito po sa Mark chapter 5 nito. Ito po ay nakatala lahat yung mga sitwasyon na talagang sa isipan ng maraming tao, mga kapatid, ay imposible na. Ano po? Kaya dito po sa section ng Mark na ito, punong-puno po yan ng mga ganyang klaseng sitwasyon. Nandiyan po yung ang ating Panginoon ay nasa gitna ng isang unos. Nandiyan din na meron siyang na-encounter na isang tao na nasaniban ng mga masamang espiritu. Naririto rin yung isang babae, yung little girl, mga batid, na namatay na. Ano po? At ang ating Panginoon, inisa-isa niya po lahat yan at makikita natin kung paano niya po hinarap at paano po na-display ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya sabi niya nga doon sa uli, yung uling parte na ating nabasa, only believe. Only believe, mga kapatid. Na, kaya, gusto ko pong medyo tayo muna ay concentrate dito po sa isang babae po dito. Yung babae na merong issues of blood o issue of blood. Pag sinabing issue of blood, mga kapatid, sa medical term yata dito, o yung mga, yung sakit ng isang babae na meron po siyang patuloy na pagdugo. Sabi nga, ito po raw ay patungkol sa kanila pong monthly period na pag inaabot po yan, talaga na po hirap na hirap at ang dugo po ay tuloy-tuloy na dumadaloy. Ano po? At sa Bible po, mga kapatid, yung mga ganyan, hindi lamang po merong kahulugan o pakahulugan mga tao dyan, physically, medically, maging spiritually, meron pong kahulugan ang mga tao po dyan, mga kapatid. Kaya dito makita natin yung isang kaso ng isang babae na meron nga ganitong klaseng sakit. Una, tingnan natin yung kanya pong paghihirap na nararanasan. Nasa verse number 24. Nasa verse 24, sinabi dito, And Jesus went with him, and much people followed him and from him, and a certain woman which had an issue of blood 12 years. Tingnan niyo po. Sabi diyan na yung kanyang karamdaman na ito po ay patuloy yung parang pag-flow ng kanyang dugo, tuloy-tuloy po yan. Ano po? Na ang sabi po diyan ay 12 taon niya na po nakaramdaman. Di ba? Kaya makita po natin dito yung kanya po parang hinaing physically. Na parang siya po ay merong isang sumpa na kanyang nararanasan. At ang sumpa na ito ay tumagal na po ng 12 taon. Isipin niyo po mga kapatid, baka, sabi nga yung medical anguish po dito mga kapatid, ang nangyayari, talagang nagsasuffer siya. Kaya sa medical, ano nangyayari po dyan? Yung kanyang dugo ay kulang na, ganyan, di ba? Kaya sa kapanahonan po nila, meron pong, minsan tayo po rin, yung mga matatanda, kung meron daw mga ganyan, yung mga problema sa menstruation, meron mga paraan yung matatanda nung araw Hindi ko na alam kung paano. Diba? Pag ikaw ay meron, bawal maligo, at kung ano-ano kung bawal. Dito naman sa kanila, mga kapatid, sabi naman gano'n, pag ikaw nagkakaroon ng issue of blood, ikaw kayo mag-ipon daw ng mga sibuyas at kung ano-ano po niya. So it is more on a ritual thing, mga kapatid, rather than treating it medically. Ano po? Kaya, ginagawaan lamang ng remedyo yan. Doon sa babae for 12 years. Ayan po. Tapos yung kanyang social. Natural, mga kapatid, pag kayo nakaalam ng ganyan pong
isang babae na may ganyang karamdaman, ang natural na mangyayari, siya po'y lalayuan. Di ba? Lalayuan po yan, mga kapatid. Kaya dito po, na maaaring una, wala po siyang asawa. Wala siguro magkagusto nung malaman na mayroong karamdaman na gano'n. Na wala po siya, mga kapatid, naging anak din. Ano po? Kaya, nawi po siya sa kalagayan na siya po ay talagang literally nagmamakaawa sa mga tao na siya po ay samahan. Pero dahil sa kanyang karamdaman, wala pong gustong sumama po sa kanya. Okay. Na emotionally naman, kung pag-uusapan po yan, hirap na hirap po siya emotionally for 12 years. Di ba? Wala siyang mapunta. Halos walang tumanggap po sa kanya, mga kapatid. Yeah, you can just imagine the suffering of this woman. Ano po? Na, yung religious aspect naman, tingnan niyo po doon sa Leviticus chapter 15 verses 19. Leviticus. Tingnan natin, ano po sinasabi naman dyan? Religiously. Chapter 15 verse 19. Okay. Sabi po rito, and if a woman have an issue, and her issue is in her flesh, be blood, she shall be put apart 7 days, and whosoever toucheth her shall be unclean until the evening. Awa niyo po? Sabi niyo, wala makakalapit sa kanya. Lipat natin sa verse 25. Verse 25. And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it ruined or run beyond the time of her separation, all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation, she shall be unclean. Every bed whereon she lieth, all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation, and whatsoever she sitteth upon shall be unclean as the uncleanness of her separation. Now, ano po ang ginagawa sa kanya, mga kapatid? So, natural, kasi pag meron siyang hinawakan, halimbawa meron nagmalasakit, na siya po ay halimbawa tinulungan, bumangon, ang mangyayari po sa kanya, sino man ang makahawak sa kanya ay i-consider unclean. Na, hindi po unclean ito, na humawak, no? Literally, but religiously. Nakita niyo po? Parang ikaw po ay isang napakasamang tao pag sinabing ikaw ay unclean. Now listen, ang sabi po ng Bible, siya po ay ganon, di ba? Sabi nga, yung day of separation niya po, kung gano'ng katagal yung sakit niya na issue of blood, ganon din katagal dapat siyang iniiwasan ng mga tao. Eh sabi po rito, 12 years na po yun. Ako niyo po? Now, tingnan naman natin yung kanyang financial. Balikan natin po yung Mark chapter number 5. Diba ko dyan? Okay, Mark chapter 5. Okay. Verse, ano ba yun? Okay, verse 26. Sabi, and he suffered many things of many physicians, and had spent all that she had. Sabi, mga kapatid, marami na siyang pinuntahan na manggagamot, marami ng examination na ginawa sa kanya, marami na po mga kapatid siyang naranasan, at lahat-lahat ng kanyang naipon o maging property, mga kapatid, she spent all of them. Amen?
Kaya makita nyo dito yung agony niya po eh. Diba? Andiyan dyan yung doktor, hindi naman makatulong yung doktor. Ang daming ni-require sa kanya, mga kapatid, wala rin siyang makuha. Hanggat naubos yung kanyang kayamanan, at kumando po siya literally na siya po ay nagpapalimos na lamang para makakain. Amen? Kaya tingnan niyo po, na itong babae na ito, naglalarawan, mga kapatid, unang-una, ng isang tao, wala pong kakayanan, iligtas ang kanyang sarili. Yan po ang larawan niya. Na siya po ay isang tao na naglalarawan na siya po ay napakabigat ng kanyang pasanin sa buhay. Pero ang maganda dito, mga kapatid, nang nabalitaan niya na si Kristo ay pupunta roon, abay nagdumali, siya makarating. At dahil po sa crowd, hindi siya makalapit. Kaya sabi nila sa kanyang sarili, makahawakan ko lang kahit yung baro o laylayan ng baro ng Panginoong Jesucristo, alam ko, gagaling ako. At yun nga po ang ginawa. At right there and there, mga kapatid, gumaling yung babae. Sabi ng Panginoon, who touched me? Tanong ng Panginoon, who touched me? But, diba? Alam natin, ang Panginoon all-knowing eh. Bakit ngayon nagtatanong, who touched me? Natural, diba? Alam niya kung sino yung umipupo sa kanya. Ano po? Kaya, bakit niya po tinanong yung mga disciples niya, who touched me? Sabi ng mga disciples, pambira, Panginoon. Sa dami pa naman ang mga tao dito. No? Sa dami pa naman sumisiksik sa atin dito. Kaya tatanungin mo kami kung sino ang humipo sa iyo. Amen? At hindi po, yan po ang question ng Panginoon. Question to test the disciples. Di ba? Alam niya ang sagot eh. Pero ang Panginoon, from time to time, nagtatanong at titignan niya kung paano sumagot ang kanyang mga disipulo. Amen? Kaya nakita niya po yung babae. Sabi nila, nagtitremble at natatakot dahil doon sa nangyari sa kanya, bigla-bigla eh. Sabi na, no? Yung paggaling niya, instantly, nandun, dumaling agad. Sabi, yung flow ng blood, tumigil. Nag-dry, mga kapatid. At ang sabi po dyan, ano po, na pati yung kanyang pakiramdam ay nabago. Sabi ng Panginoon, magaling ka na. Titignan po natin, ito pong mga nakasulat dito po sa Mark chapter 5 na wala pong problema na hindi kaya solusyonan ng ating Panginoon. Amen? Na maging yung kay Sin, kay Sister Lynn, na Sister Lynn din ang problema sa kanyang pong trabaho ngayon. Dahil babalik daw siya sa paglilinis ulit ng mga bunganga ng pulis. Diba? So, parang napaka-imposible. Meron na raw mga directives. Ang hinihintay na lang ay yung order. Pero mga kapatid, problema po yan na parang tinignan natin, hindi na po makakayanan ng ating isipan na sabihin natin, naku, ito na talaga. Na tuloy-tuloy na ito. Talagang ito na ang mangyayari. Pero bigla tayong magugulat at sasabihin na lang ng Panginoon, who touched me? Who touched me? And the one that touched the Lord was healed immediately. Amen? Kaya mga kapatid, tignan niyo. Meron mga time talaga, God, ang ating Diyos is putting us to a situation na wala na talaga tayong makikitang solusyon maliban sa Kanya. Kasi habang mayroong makakatulong sa atin, pupuntahan natin yun eh. Na, habang alam natin na mayroong makakatulong, doon tayo aasa eh. Na nakasabihin natin, ito na lang tao na ito makakatulong sa akin, ito na lang ganito ang nakakatulong sa akin. Hindi, mga kapatid eh. Pag ganun ang ganun tayo, then again, na
God will always put you into a test. At sasabihin niya, mali ka, hindi yun ang makakatulong sa iyo. Mali ka, hindi ganoon ang makakatulong sa iyo. Mali ka, hindi ganoon. So dumandami na yung agony mo, mga kapatid eh. Samantala sinasabi ng Panginoon, who touched me? So the one who touched the Lord was immediately healed. Ibig sabihin, na I am the solution to all of your problems. Amen? Kaya, nakita natin dito na sunod-sunod yung pinagaling ng ating Panginoon eh. Pero pagpatay na, sabi ng Panginoon, doon sa namatay na yung kanyang anak, only believe. Only believe. No? 2 words mga kapatid, pero napakalawak ng kanyang ibig sabihin. Amen? Kaya yan po ang ating po makikita mga sitwasyon sa ating buhay po. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong marumate, mapanghinaan. Diba? Kaya sabi niya, in due season, you will receive what you have sown. Alam ng Panginoon kung ano ang iyong ginagawa para sa Kanya. At ang katapatan will always be rewarded, mga kapatid. Always be rewarded. Sabi ng Bible, throughout generation. Kaya, makikita mo natin yung kanyang suffering. Talaga po, hirap na hirap siya. Yung reason niya, sabi, 12 years na ako, gusto ko naman makakaranas na maayos-ayos sa klaseng pamumuhay. Yun lang ang sinasabi lagi siguro ng babae ito, 12 taon na akong nabubuhay na lahat ng aking nasa salubong, sa daan o saan man, laging lumalayo sa akin. Napakahirap po nun. Diba? Pero binigyan ng solusyon ng ating Panginoon yung kanyang problema po na yan. Kaya sabi na sa verse 28, and she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Yun ang kanya. Hindi na yun siya ipuin ng Panginoon eh. Hindi na yun siya ay bigyan ng Panginoon ng oras. Hindi na po eh. Sabi niya, maabot ko lang yung kanyang yung parte, anumang parte ng kanyang baro na yan. Ako'y naniniwala, ako'y gagaling. Amen? Bakit po? Sinubog niya ng iba't ibang klaseng doktor. Imbis na bumuti, lumala pa siya. Sinubog niya din lahat ng mga sinasabing siguro yung albularyo makakatulong sa iyo. Wala rin, lalong lumala. At biglang dumating sa kanya po, atensyon na mayroong isang Jesus na paparito at ayon sa balibalita, siya ay nakakapagpagaling. Sinubok niya po. At nung sumubok siya sa Panginoon, hindi po siya nabigo. Amen? Amen? Kaya sinabi ng Panginoon, who touched me? Who touched me? Kaya mga kapatid, na anuman yung pasanin po natin ngayon, tayo po, hipuin natin ang Panginoon. At makikita niyo po kung paano kikilos ang ating Panginoon. Amen? Amen? Walang imposible sa Diyos. Yaan man po ay bagyo, yaan man po ay pangangailangan, yaan man po ay problema, yaan man po ay karamdaman, only believe. Amen? Tayo po natin. Yung tayo, bago po tayo manalangin, mga kapatid, you just pause for a while and think. Isipin niyo po, nasa isang sitwasyon ka ba na parang imposible? Pero meron isa ditong babae, sabi niya gano'n, mahipo mo lang yung kanyang kasukotan. Naniniwala ako
Mapagpala namin Diyos. Kami po ay patuloy na malapit sa inyong pagbunukan ng trono sa hapong ito. Nananalangin, Panginoon. Nakikita namin dito po sa aklat niyo po nito na napakarami po kayong hinarap na problema ng mga tao. Tumampo ay physical, spiritual, mental, magana. Maging ang mga nasa saliban ng mga masamang espiritu. Ayun yun pong hinarap. Meron isang tatay po ng pangalan ay Jairus. Hiniling din ang inyong pong tulong. At yung babae, at yung mga iba po, Papo, Panginoon, na ang sabi mo lamang po sa kanila, maniwala lamang kayo. Only believe. Kaya, Panginoon, sa aming mga lagitnaan ngayon, alam namin ng Diyos na kinakausap po kami. O nakakaranas po kami. O nasa sitwasyon po kami talaga ngayon. Ikaw lamang ang makakatulong. Kaya Panginoon, ano man po yan, aming pong paghihin sa inyong pinagta sa amin. Ito nga po, Panginoon, ay aming nilin sa